unang sa lahat siguro pasensya na po, talagang pinadala ko ng baklara ay mga maliliit na tao. Diba? Si Father Dayan, tapos ako ngayon si Father Kenneth, no? Yun lang po ang available. Pero sabi nga po, kahit maliit, nasa buo, puso, o kahit kunting kabutihan ay nakikita pa rin yan. Amen? Amen. At kapagandang pinsahin din po ng ating Evangelyo ngayong araw, it continually relates sa ating ina, si Maria, ating ina ng ating Saklolo. Sabi dito sa Evangelyo, habang ang pilit ko hindi kain, o in other words, sa ibang translation, awa o mercy hindi nandoon. I rather, parang sinasabi ng ating Panginoon, I rather allow mercy than your offerings. At in other words, mga kapatid, pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo na sa araw ng pamamahina, it is important kung ano nasa puso, hindi kung ano nasa lupa. Kasi minsan sa buhay natin, lagi tayong nag-iisip, sinusunod natin kung ano talaga yung matatas, hanggang puso lang lagi, kahit yung ating pananampalataya, di ba? Kahit nga sa ating ugnayan, ang pagkikapagkatao, minsan nagsugulan na tayo sa pagmamahal, o minsan wala na tayong puso sa ating kapwa. Totoo ba ito? Oo. Na tayo nagsumagot. Totoo po. Dahil minsan, parang nagiging lang din tayo sa mga bagay na naranasan natin araw-araw. Pero sa magandang paalala, ang Ebanghelyo ngayon, na ang ating pananampalataya, ipagmagaya sa Diyos, ay may awa at pagmamahal. Hindi hanggang tulog tama, hindi pa rin sa puso. Kaya, para din tayong tinatanong ng ating Panginoon Jesucristo, anak, ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang panlabas ba na pagsunod sa mga guro at aral ng Diyos o ang puso handang ihandog ang kanyang buhay para sa Diyos at kapwa? It is between obedience and the intention to love. Pero may araw, dahil hindi ko ang ginagawa natin sa todo, tingnan natin, ang ating ina si Maria. Kung titignan nyo sa imahe, ay dalawang anghel. Diba? Ito ay mga simbolo na makahamon din kay Maria kung alin ba ang susundin niya. Ang batas o ang pagmamahal ng Diyos. Diba? Sana pagdating ng anghel kay Maria, sinabi niya, oo, kahit alam ng ating ina na ang hirap ang plano ng Diyos, alam niya may marami, alam niya makakaranas ng kahihiyan dahil pag-uuli siya na hindi pa sa kasal kay Jose at sa inalaga. Diba? Kung sa panahon yun, sila'y pinakato. At para bang prosesyon dahil sa harap ng lipunan ng pawenan dahil sina'y nagkasala. But Mary took the risk to say yes to God. Kahit alam niya kung gaano kabigat at gaano katindi ang hamon ng kanyang pag-oo sa Diyos. Ganito pa ba, mga kapatid, kung puso niya ginawa ito dahil hindi dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, kundi dahil mahal niya ang Diyos. Kayo ba? Kayo pagpunta ngayon, kayo ba ay pumunta dito by obligation, by responsibility, or because you love God? Parang hindi na. Love God. Tayo po'y natitipon, hindi dahil kinakailangan natin. Tayo natitipon dahil sa pagmamahal sa Diyos. At ganun po'y ang ginawa ni Maria. Siya'y nalingina ng ating manunubos. Kaya nalingkunan ng disipulo na
baka dahil sa chismis, pagiging marites, hindi na kayo nagkakakita. Pero, isang araw, ang kapitbahay nyo ay biglang may sakit. At alam nyo, may kasama siya, wala siyang kasama. Ano ba ang gagawin ninyo? Pupuntahan. Iisipin ba yung mga hindi nyo pagkakawaan? Iisipin nyo ba ang galit? O pipiliin ba nyo pumunta at tulungan ang kapitbahay? Pupuntahan at tulungan. Dahil kung susundin ninyo ang nasa isipan nyo at sa puso nyo galit, tandaan ko kayo Kristiyano. Sabi nga ng Diyos, set aside your anger and put first the love. Put first the goodness na kinakailangan gawin. Kung siguro tatanungin tayo kung ano ba ang edukasyon natin sa pananampalataya, the very first obligation and responsibility that we have is to love one another. Kaya mga kapatid, ganyan ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayong araw, na piliin ang Ama kaysa malamig na pagkapit sa sarili natin malungkunan. Mga kapatid, kaya tanongin natin ang ating sarili ngayong araw. Ako ba ay nagbibigay sa Diyos ng puso, puso ng habang, uawa o pagmamahal, o puro obligasyon lamang? Our faith is not an obligation, mga kapatid. Our faith is anchored in the love of God. Kung titingnan natin ang ating ng Maria, kamay sundin natin ang Diyos ng buong puso, kaya alam natin hindi madali. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, ang buhay natin ay hindi komportable. Amen? Kaya, kung hindi na ito komportable, sino pinakapilan natin? Ang Diyos. Dahil siya lang naman ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, peace of mind, and peace of heart. Kaya kapatid, sa ating patuloy na pagninilay sa mga araw na ito, ay umanap tayo ng isang pagkakataon unahin ang pagmahal, ang habang, ang awa, kaysa pinanakit o sa pansariling pagtutunan lamang. At away piliin natin sa ating ng Maria, maraming ng lagi sa lolo na kabayan tayo lahat upang maging bukas sa kalooban ng Diyos. Ina ang lagi sa lolo, ipanalangin mo kami sa araw ng Ama, na anak at ng Espiritu Santo. Ang ipanalangin ng ating mga personal na manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, kung pagpilihan ng pagsakripisyo, malipat sa tunay na pagbabalito, sapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at tumiko ka sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.